Dahil nasira ng bagyo yung dating garden ko dito sa bukid, kaya aayusin ko nga ngayon at tatanggalin ko nga yung dating bakod nito, tapos ililipat ko nga sa palibot ng kubo. Tapos dito na nga lang din ako magtatanim ng mga sari-saring gulay. Bali pinaayos ko nga din muna si Matt dahil nagkaroon nga ng problema sa center stand nito, kaya kinakailangan maipaayos ko nga din agad. Tapos binilihan ko na nga din ng radyo si Papa para hindi nga siya mainip sa bukid dahil wala na nga si tita, kaya wala na rin siyang makakasama sa araw-araw, tapos wala na nga rin siyang makakausap. Ito namang si Ismael, binilihan ko na nga rin siya ng ilan sa mga kagamitan niya sa school at bali binilihan ko na nga rin pala siya ng uniform, hindi ko nga lang na videohan. Pagkatapos kasi ng lahat ng kaganapan ni tita, nung tinignan ko nga yung mga gamit ni Ismael sa school ay kulang-kulang na nga rin, putol-putol na nga yung mga kulay, tapos pudpud na nga din yung ilan sa mga lapis niya, kaya bibilihan ko na nga rin siya ngayon. Naku, alam nyo ba, nung elementary pa lang kami nung mga kapatid ko, naalala ko nga yung ginagamit naming lapis, halos kalahating dangkal na nga lang yun, talagang pagtsatsagaan pa namin dahil hindi pa nga makabili sila mama at si papa dahil medyo may kahirapan nga talaga yung buhay namin noon kumpara ngayon. Tapos yung lapis ko nung elementary ako, palagi ngang may kagat yun, hindi dahil pinaglalaroan ko, kundi dahil sinasaid ko nga yung pambura noon. Pero ngayon napakaswerte na nga ng mga bata, katulad nga nitong si Ismael, kahit papano ay mabibilihan nga natin siya ngayon ng isang box na lapis para na din pang matagalan niya nga at para na rin makatipid kami, kaya niramihan ko na nga din. Ito namang mga pamangkin ko nagpunta nga dito sa kubo dahil may pinapaabot nga daw sa akin na relief goods. Galing nga ito sa kabilang bayan kung saan nasira nga yung bahay ko doon at doon nga rin kami nag-evacuate. Kaya kahit papano ay napasali nga kami sa mabibigyan. Dahil nasira nga yung garden natin dito sa bukid, kaya iibahin ko na nga lang yung pagtataniman ko. Kaya itong mga bunga ng natira kong tanim ay inuunti-unti ko na nga din kunin para kahit papano ay meron pa nga rin tayong mapakinabangan. Katulad nga nitong mga kamatis, ito nga yung pinakahuli kong tinanim, kaya inabot nga ng bagyo, mabuti na lang kahit papano ay may natira pa nga. Nakakatuwa lang din dahil namunga nga itong mga tanim ko na kamatis. Parang kailan lang bumibili nga ako nito, siguro mga 10 tatlo, tapos hindi pa nga maganda. Kaya isa rin ito sa pinakamaganda, yung may sarili nga tayong tanim, kahit isang puno o dalawa lang, basta may pang sarili nga tayo, at least hindi na nga tayo bibili. Higit sa lahat, sigurado pa tayo na malinis at sariwa, at alam nga din natin kung ginamitan ng chemical o hindi. Kaya maganda rin talaga kapag sariling tanim natin, alam natin na safe yung kakainin natin. Pagtapos kong magpitas ng mga natirang bunga ng tanim ko dito sa dating garden, ay inasikaso ko naman tanggalin itong mga dating bakod. Bali tatanggalin ko nga lang din ng buo yung mga kawayan na yan, tapos yung mga ginamit na poste at ililipat ko nga sa palibot ng kubo. Yun na nga lang din yung magsisilbing bakod niya. Pati nga din yung mga pinako dyan sa pinagpostehan ng bakod, ayun na nga lang din yung tatanggalin ko at yun nga yung gagamitin ko para makatipid nga din ako, hindi ko na kailangan bumili ulit. Baka nga magtaka kayo bakit ililipat ko na yung garden ko pati na rin itong bakod. Sa tingin ko kasi mas magiging okay nga ito, at least mababakudan na nga rin yung palibot ng kubo natin, mas magiging safe nga din, mas magiging maganda nga rin tignan kung nasa palibot ng kubo yung mga gulay na tanim ko, tapos may bakod nga sa palibot, tapos yung kubo natin ay nasa gitna ng gulayan, o diba magiging maganda nga yung kalalabasan nun. Di katulad nung dating garden ko dito ay nasa harap nga lang ng kubo, kaya ang nagluluntian lang ay yung harap ng kubo, hindi nga yung palibot. Kaya ngayon ay magpapanibagong tanim ulit ako dito sa palibot ng kubo. Sobrang nakakalibang lang din talaga yung mga gawaing bukid, no, lalo na't wala naman tayong ibang pinagkakaabalahan dito. Minsan pa nga tayong mga taga-bukid, pag wala tayong magawa sa bahay, parang nangangati yung mga kamay natin at mga paa na gusto natin gawa na lang tayo ng gawa. Minsan pa nga kahit tapos na lahat ng gawain natin, gusto pa rin natin ay may gawin ulit tayo. Katulad nitong ginagawa ko ng pagbabakod, matagal ko na nga itong gustong gawin, na mabakuran nga itong palibot ng kubo, kaso nga lang ay walang kawayan, tapos wala pa nga din poste. Medyo may kahirapan din kasi kung ako nga lang ang magbibiyak ng kawayan, tas kung ako nga lang din ang kukuha ng mga poste na gagamitin dito.